Eto mga kaubayan, umaksyon na. Former PRRD masaya, BP Sara wag pakampante. Yan mga kaubayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawana ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kabayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin itong balitang ito mga karibin natin, no? Mula po sa The Hague, no, mga karibin natin, ICC. US sanctions hit International Criminal Court in The Hague. Dutchnews.nl. Yan mga kabayan. Ito po ang laman ng balita mula po kay Ma'am Joey Debebre mga kabayan. The Chief Prosecutor of the International Criminal Court in The Hague has lost access to his email and his bank accounts have been frozen because of US sanctions. New agency AP reported on Tuesday. The agency said the court's US staff have also been told they could be arrested if they travel back home. Nako po. And that some non-governmental agencies have stopped working with the ICC because of the risk, mga kabayan. Ito pa po. Legislation adopted by the US in January imposed sanctions of the court on the court, staff in Americans and officials from allied countries, including Israel, are investigated. The US is not a member of the court. Yan mga karibin natin, no? According to the AP, no, the order bans Khan, yung prosecutor Khan, si prosecutor Khan po mga kabayan, no, na ban. And other non-Americans among the ICC's 900 staff, no, members from entering the US and threatens any person, institution or company with fines and prison time if they provide Khan with financial material or technological support. Yan mga kabayan. Nako, ito na. Umaksyon na po si President Trump mga kabayan patungkol po dito sa International Criminal Court. At dahil nga po dito sa news na ito mga kabayan, umaasa po tayo, no? Because Philippines is been allied, no, of US even nung panahon pa ni former President Duterte. That's why umaasa po tayo mga kabayan na makakauwi, no, ng mas maaga si former President Duterte. Dahil po dito sa mga sanctions na ipinapataw ni President Donald Trump dito po sa ICC. Palakpakan po natin mga kabayan, no? Si Prosecutor Khan pa lang po at iba pang mga staff ng ICC ang nasasampulan mga kabayan, no? Yung pagpapauwi or pagkuha, no, sa mga pinakulong sa ICC, hindi pa po mga kabayan. Yan po yung inaabangan natin, no? Kung sino-sino pa man po yung mga nakakulong na mga allied ng US, baka ngayon ay masayang-masaya sila dito po sa nangyari sa pagban kay Khan, no, mga kabayan. Alright? Ano po ang inyong opinion dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin ang balitang ito. Ito po, mula po sa Daily Tribune mga kabayan, sa paningin po ng Pangulo, sabi po ni Jose Castro, sa paningin po ng Pangulo, wala pong alyansa, walang PDP, walang anumang kulay ng politika. Aba, after ng eleksyon, ganito na sila magsiklita, no? Palakaibigan pala ang administrasyong ito. Walang walang kalaban. All in siya. All in na lahat po ng mga partido, no? Even na PDP, sabi niya, walang PDP, walang anumang kulay ng politika.
Alright mga karibin natin, ano po ang inyong opinion dyan? Pero eto, ang susunod nating ipapakita mga kababayan, ito po. Ito po yung sinasabi natin sa thumbnail na ano, yan o, gusto walang kokontra. Dahil po dito sa statement ni Jose Castro, na ayon po ay galing po ito sa Pangulo. At ito po ang kanyang sinabi. Ang ninanais po ng Pangulo ay kung ano man ang kanyang magandang proyekto. Ibig sabihin, meron hindi maganda, may maganda. Ano man ang kanyang magandang proyekto ay isang ayunan ng mga mambabatas para hindi tayo mahirapan sa pagkuha ng budget. Nako po. At the end of the day, budget pala talaga ang ano ninyo, no? Ang budget talaga ang ano ninyo ang pakay, no, mga kababayan. So, eto, gusto ng Pangulo na sumang-ayon na lang sa kanya lahat, no? Sa kanyang mga gandang proyekto. Why not? Kung magandang proyekto, pero kung pamimigay ng ayuda lang yan, baka kontrahin kayo ni ni Senator Rodante Marcoleta, di ba? Kung pamimigay lang ng ayuda ang gagawin niyo, baka kontrahin kayo ni Senator-elect Rodante Marcoleta. Pero grabe po, ano, parang inuutusan talaga yung mga mambabatas. Magsang-ayon kayo lahat. Sa bagay, sa mga sinabi niya naman, sa magagandang or sa magandang proyekto. Pero kung hindi maganda, bakit kayo sasang-ayon, di ba? Sang-ayon na kayo. Sumang-ayon na kayong lahat. Nako po. Ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang. At ito pa, pasadahan din po natin ito. Ito yung sinasabi kong wag magpakampante si Vice President Sara Duterte dito po sa mga sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. Sabi po ni PBBM or si PBBM, hindi manghihimasok sa nakabingbing impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ayon po yan sa palasyo, mga kababayan. No? Pag ganito po ang statement ni PBBM, mga kababayan, pag ganito po ang sinasabi ni PBBM, for me, ang ibig sabihin lang nito para sa akin, sa pagkakaintindi ko, base po sa mga nakaraan na mga pangyayari, no? Ang ibig sabihin lang po nito ay maghanda na kayo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Huwag kayong kukupad-kupad. Bilisan nyo na ang pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Yun po ang naaisip ko agad, mga kababayan. Kasi pag nagsasalita po si PBBM, halos lahat, hindi naman siguro mostly, no? Ng kanya mga sinasabi ay kabaliktaran po ang nangyayari. Kaya tayo po ay parang nadadala na po ang taong bayan dito po sa mga sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. Di ba? Maano ka talaga, magiging alert ka. Di ba? Yeah, magiging alerto ka. BP Sara. Kasi dito po sa sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. Nako. Tagam-tagam. Ito pa. Itong matindi, mga kababayan, Tito Soto. Tito Soto na naman tayo, mga karibin natin. Wants ethical standards for senators. Yan, mga kababayan, ethical standards for senators. You know what? Pag sinabi nating ethical standard, yung mga pag-uugali, no, mga karibin natin, maybe, no, itong pag-uugali natin ay nadadala natin because hindi tayo nakapag-aral ng mabuti, di ba? Hindi tayo marunong makisama minsan, or yung mga nakaugalian na hindi tama, dinadala dyan sa Senado. So, eto lang ang masasabi ko, mga kababayan. Dito po sa sinasabi ni Tito Soto wants ethical standards for senators, no? Mula po ito sa Inquirer.net. Alright, ito po ang masasabi ko dito. Bakit hindi kayo gumawa ng batas na ang pwede lang tumakbo? This is not a discrimination for every Pilipino na nandito sa bansa natin. Di ba? Siguro kung hindi naman siguro ito maging discrimination, no? Kung babaguhin natin yung batas patungkol po sa mga pwedeng tumakbo na mga opisyalis ng ating bansa. Di ba? Siguro ko taas-taasan po natin yung standard. Para naman yung mga ethical standard din ay maging standard din, di ba? Kasi kung lahat na lang pwedeng maging pangulo, di ba? Artista, I'm not saying na walang pinag-aralan ng mga artista, di ba? Di ba? I mean,
kung may pinag-aralan yung mga graduates, di ba, kung anong kurso nila, though it's not related to politics, basta graduate ng 4-year course, di ba? Pwede na yun. Di ba? Pwede na yun, mga kababayan. Basta graduate ka lang ng 4-year course. Di ba? Kahit anong kurso, basta graduate ka. Senators, pwede na yan. At least nababasa niya ng maigi kung ano yung nasasaad sa Constitution. Kasi yung iba, mga kababayan, nag-hire lang naman yan ng mga ng mga legal expert, di ba? Counselor. Ang tawag dyan nila, consultant. Di ba? To make them look intelligent sa publiko, mga kababayan. What I'm trying to I know. Sasabihin nyo, discrimination yan sa mga tatakbong mga di ba? Yung mga sektor-sektor, discrimination yan. Sige nga, paano po patatakbuhin ng isang kumpanya kung ang laman ng utak mo ay magtinda lang ng isda? I'm not, di ba? Degrading na nagtitinda ng isda, di ba? Hindi ko po minamaliit yun, mga kababayan, no? Minsan rin po tayong nagtinda ng isda, mga kababayan, no? At ang hirap ang hirap explain kasi hindi rin naman mangyayari, di ba? No? Pero kung what I'm trying to point out dito, mga karibin natin, kung pwede lang taasan ng standard, no? 4-year course, sa pagtakbo, lahat ng posisyon coming from the very, very low position of our government, kailangan graduate ka ng 4-year course, di ba? Total, marami naman ang mga ngayon mga walang trabaho, di ba? Para at least they have a chance, di ba? Na baka dito ako swertein sa politika, at least graduate naman ako. Alam ko naman, I understand the Constitution, di ba? Yun lang, mga karibin natin. Ano po ang inyong opinion dito sa sinasabi ni Tito Soto? Yun po ang reaction ko. Yun po ang ko na simulan mo dito. Salain mo dito sa mga tumatakbo para pagdating po, pag nakaupo na sila, hindi na masyadong di ba, riritokihin yung kanilang mga ethical at mga attitude nila, di ba, mga kababayan? Ganun yun Pero kung patakbuhin mo lahat na lang tatakbo kahit walang alam, ano pang ini-expect mo sa ethical standard na ipinupush mo, di ba? No. Ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At ito naman, mga kababayan, ayon po kay Harry Roque, Tatay Digong, happy na ligtas na sa impeachment si Vice President Sara Duterte. Pero yun nga pang sabi ko, wag lang pakampante si Vice President Sara Duterte sapagkat we're not sure yet, di ba? Sa mga posibleng bumoto sa kanya. As long as it is not yet done, wag pong pakampante si Vice President Sara Duterte. Alright? Okay, mga kababayan, ito naman yung manager po ng campaign manager ng alyansa. Ito. Sabi po dito sa balita 4 hours ago, Toby sinisi umano ng alyansa. Sinisi siya ng alyansa, bakit hindi nanalo lahat, di ba? Nagpakana ng impeachment ni VP Sara, sinisi naman niya. Sino ba ang may pakana ng pag-impeach kay Vice President Sara Duterte na sinisisi ni Toby Chanco? Dahil daw po sa impeachment complaint or sa impeachment case or impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay hindi nanalo. No? Mas nakuha pa ng PDP laban yung loob ng taong bayan. Nako, talaga, sige, magsisihan na lang kayo. Alam nyo, tapos ng eleksyon, wag nyo nang wag nyo nang ipaalam sa taong bayan, no? Kung ano man ang problema nyo sa alyansa ninyo, kung nagsisisihan man kayo,
kayo-kayo na lang kasi wala na kaming pakialam dyan. Tapos nag-eleksyon eh. Tapos nagsisampa kayo, i-broadcast pa ninyo. Kayo na lang magsisiyan dyan. Huwag nyo nang isala yung taong bayan, di ba? Papaalapan nyo, problemahin pa ng taong bayan. Hindi naman dapat problemahin yan. Okay. Eto mga karbi natin, no? Pasadahan din po natin itong si, ito. Mula po sa Politico 2 hours ago. Moon Tulfo vows to keep his siblings, Senator Rafi Tulfo and incoming Senator Erwin Tulfo and 2 other relatives in check, saying he won't hesitate to call them out if they forget their duty to serve the public. Ang ibig sabihin lang po nito mga kabayan ay hindi palalampasin ni Moon Tulfo kung meron man po yung mga kapatid niya ay gumawa ng kalokohan at hindi mag-perform ng kanilang duty sa publiko mga kabayan. Di nga. Ito lang, tanong ko. Baka hindi ko lang nabasa or hindi ko lang nakita sa balita. Ano po ba ang ginawa ni Montulfo nung nag-iimbestiga ang kapatid niya sa loto? Di ba? Yan lang ang tanong ko. Kasi wala akong nabasa na nagsalita siya patungkol po sa investigation sa loto. Di ba? Kay Senator Rafi Tulfo. Ngayon mga kabayan, so budol-budol ito, Montulfo. Di ba? Baka gusto mo ring kumandidato sa susunod na eleksyon. Grabe kayong mga Tulfo kayo. Ipakita nyo muna na para kayo sa bayan. Di ba? Yung sa loto pa nga lang, kitang-kita na hindi talaga kayo para sa bayan, mga kabayan. No? So, wag kami Montulfo. No? Don't say it. No? Kung baga, walk the talk. Walk the talk. Wag sorpresahin mo kami. Kung baga. Di ba? Hindi yung salita ka ng salita dyan. Wala ka namang ginagawa. Alright mga kabayan, ito pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Ito na po. Initially, yung mga witnesses, tinuturo si Diliba na guilty. Di ba? May mga testimonya sila. And then, after several years, bumaliktad. Nagkaroon ng recantation of testimony. Ang desisyon ng Court of Appeals, batay dito sa natanggap ko, ay pinawalang bisa ang pag-aabsuelto kay Dilima. Kaya sabi ng Court of Appeals, null and void ang acquittal, ibalik sa hukuman at ituloy ang pagbibista. Patunayan nila. O yun, yan ang latest. Nagtataka ako bakit hinahanap ko sa mga mainstream na dyaryo, pati sa social media, wala pang lumalabas. Pero Balik ka sa dating status. so status ko, balik ka sa kulungan, gano'n? Sa tingin ko, gano'n ang mangyayari. Kung null and void yung absuelto mo kung ang naging batayan ng release mo dahil inabsuelto ka Ito si Congresswoman-elect o party list representative-elect Leila de Lima, inoference siya ni Speaker Martin Romualdez na magiging member sa prosecution panel laban kay BP Sara. Kailan? So, eto mga kabayan, baka magkaroon naman ng milagro dito, yung sinasabi niya, hindi ko talaga makalimutan yung sinabi niya, ni Kiko Matching, na milagro. Eto naman mga kabayan, yung sinasabi ko naman milagro, baka magkaroon naman ng milagro at agad-agad na magbago itong Court of Appeals, mga kabayan. At baguhin na naman ang kanyang pagdedesisyon. Dahil, eto na, papaisip ako kasi in-invite na po ni Speaker Martin Romualdez si de Lima to be the prosecutor, one of the prosecutor dito po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, dahil nga dito sa pagbabalik ng kaso at parang ang lumalabas ito, guilty ka na naman, de Lima, di ba? Hindi ka inabsuelto Ibig sabihin, guilty ka na naman. So, ano kaya ang mangyayari dito? Magkakaroon kaya dito ng pangingialam? Pangingialam talaga. Or makikialam ba si Speaker Martin Romualdez dito? I mean, napakikialam, posible bang hindi na ituloy ni Speaker Martin Romualdez na i-invite si
si De Lima na maging prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Yan po ang tanong natin. Nako, napaka-exciting po nito mga kabayan sapagkat malalaman po natin kung gaano nga ba ka-powerful itong si Alams na. Alright? Ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito mga kabayan? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.